Ang habag o malasakit ay pag-ibig na may gawa. Hindi lang ito damdamin ng pagkaawa, kundi damdaming dadalhin ka sa paggawa ng angkop at kailangan. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Bumalik kay Jesus ang mga apostol at iniulat nila sa kanya ang lahat ng kanilang ginawa at itinuro. Subalit napakaraming taong dumarating at umaalis at hindi na nila makuhang kumain. Kaya't sinabi ni Jesus sa mga alagad, magpunta tayo sa hindi mataong lugar upang makapagpahinga kayo ng kaunti. Umalis nga silang sakay ng isang bangka at nagpunta sa isang liblib na lugar. Ngunit maraming nakakita sa kanilang pag-alis at nakaalam kung saan sila pupunta. Kaya't ang mga tao mula sa lahat ng bayan ay patakbong pumunta sa lugar na iyon at naunahan pa nila sina Jesus. Pagbaba ni Jesus sa bangka, nakita niya ang napakaraming tao. Nahabag siya sa kanila sapagkat para silang mga tupang walang pastol. Kaya't sila'y tinuruan niya ng maraming bagay. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Papagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating pong word of the day ay compassion. Sa wikang Tagalog, habag o kaya naman ay malasakit. Yung habag, ito yung pag-ibig na ibinibigay kahit sa hindi karapat-dapat mahalin. Loving even the unqualified. Love given even to the unqualified. Yan ang habag. Ang malasakit, ito isang pagsasatagalog ng salitang compassion. Ito naman yung love in action. Pag-ibig na dadalhin sa pagkilos, sa paggawa. Dahil hindi sapat na unawain natin ang compassion bilang damdamin ng pagkaawa at natatapos lang doon sa damdamin na yon. Hindi po. Ito'y damdamin na dadalhin tayo sa pagkilos. May dapat gawin. Ano ba yung angkop? Ano ba yung dapat gawin? Mga kapatid, napakagandang pagsasalin sa Tagalog. Yung wikang compassion ay pwedeng i-translate na habag, love given even to the unqualified, at malasakit o love in action. Narinig po natin sa ating gospel ngayong araw na ito na bagamat si Jesus at ang kanyang mga alagad ay pagod dahil sa dami ng kanilang mga ginagawa, mga pinupuntahan, at nakaplano silang magpahinga. Pero nang malaman ng mga tao kung saan pumunta si Jesus at ang kanyang mga alagad, abay patakbo nagpunta doon at nauna pangaraw sa ating Panginoon at sa kanyang mga alagad. Yung gustong-gusto mo nang magpahinga. Subalit paglunsad sa bangka, nakita ni Jesus yung napakaraming tao naghihintay sa kanya. At ang sabi sa ating gospel, nahabag si Jesus dahil para silang mga tupang walang pastol. Sheep without a shepherd. Bakit? Kasi pinatay yung kanilang pastol. Sino yon? Si Juan Bautista. Sabi ng mga scholars, mga Bible scholars, itong mga taong ito, they are the followers of John the Baptist. At narinig natin, yung gospel natin kahapon, yung pagpatay kay Juan Bautista. Kaya nga, mga kapatid, magandang tingnan natin yung naging attitude ng ating Panginoong Jesus. Yes, pagod siya, pagod sila. Pero makikita natin dito kung gaano si Jesus kamahabagin. And Jesus Himself is the incarnate compassion. The compassion in person. Dahil bagamat siya'y pagod, gusto niya magpahinga. Nang makita niya ang pangangailangan ng iba, pangangailangan ng mga tao, inuna niya yung kanilang pangangailangan, hindi yung sariling pangangailangan.
That is compassion. This is love in action. Yung bang karanasan ng pagkahabag, yung karanasan na hindi sapat na ako'y nahahabag lang, hindi sapat na ako'y naaawa lang, yung meron akong dapat gawin. And that is Jesus. Kaya nga, dahil sila'y parang mga tupang walang pastol, si Jesus na mismo ang naging pastol nila. Kaya sila'y tinuruan ni Jesus ng napakaraming bagay. Mga kapatid, let us be like Jesus. Magsumikap tayo. Tularan natin ang Panginoong Jesus na isinasantabi ang sariling pangangailangan sa harap ng pangangailangan ng marami. Kapag nagawa natin ito, kahit yung ating comfort ay isasakripisyo natin kasi merong nangangailangan sa atin, then that is compassion. Yung alam mo na meron kang kaya at meron kang dapat gawin. Ano ba yung nararapat gawin sa oras na yon? Mga kapatid, tayo mismo bilang individual ay naging recipient ng awa, ng habag, ng malasakit ng Diyos. Napakahalagang makita natin sa ating personal na karanasan, paano nga ba ako kinahabagan? Paano nga ba ako pinagmalasakitan ng Diyos? Hindi ba't ang pagbibigay ni Jesus ng kanyang sarili para sa atin ay siyang pinaka-angkop at pinaka-mataas na uri ng pagbibigay ng sarili, ng habag para sa atin? Yung paulit-ulit tayo nagkakamalit, nagkakasala, subalit kapag tayo humingi ng tawad, ang tugon ng Diyos ay kapatawaran, hindi kaparusahan. Hindi ba't ito'y habag at malasakit? Sa pang-araw-araw nating buhay, hindi ba't grasya ng Diyos ang bumubuhay sa atin? Ang nagpapanatili sa atin? Itong grasyang ito ang siyang patunay ng habag at malasakit sa atin ng Diyos. Mga kapatid, tayong mga Pilipino kapag kinumusta, ano ang madalas isinasagot? Ito sa awa ng Diyos nakakaraos. Lagi nating tatandaan, nakakaraos tayo araw-araw dahil sa awa ng Diyos. Yung awa, ito yung pag-ibig na ibinibigay bagamat hindi tayo karapat-dapat. Ito yung pag-ibig na may gawa. Kaya nga mga kapatid, sana makita natin sa ating personal na buhay kung paano tayo kinahabagan at kung paano tayo pinagmalasakitan ng Diyos. Dahil kapag nakita natin ito sa ating buhay, tayo rin magiging mapagmalasakit, magiging mahabagin sa ating kapwa. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, ipakita mo sa amin ang iyong habag at malasakit. Iparanas mo sa amin upang kami rin mismo ay maging daluyan sa pamamagitan ng aming halimbawa, ang iyong habag at ang iyong malasakit sa aming lahat. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.